Magandang araw mga maglalayag, mga taga-subaybay. So, ito may mga nag-request kung ano daw trabaho ng security sa barko. Okay. So, sabihin ko sa inyo yung talagang trabaho nila doon sa barko. Alam ko may mga mga bagay na hindi talaga sa inyo ituturo, lalo pagka hindi pa kayo supervisor or officer, kasi sobrang limit ang access nyo pagdating sa mga internal masyado. Pero tuturo ko sa inyo dito para at least alam nyo kung sakaling on board na kayo. Una, sa mga sa mga on process ang dokumento at saka mga paalis pa lang. Anyway, sabi ko nga sa inyo, kahit saan kayo makarating, ang trabaho ng security is almost the same. Although marami at napakarami, malaking pagkakaiba, kaya lang related. Hindi nagkakalayo sa trabaho ninyo dito. Basta tandaan nyo, itong mga sasabihin kong to, ito yung mga nangyari na para meron kayong basihan, o kaya meron kayong background. So, para alam nyo yung mga dapat gawin at di dapat gawin. Unang-una, sa mga beginner, pagdating nyo doon, kahit pa yan kung anong tinapos nyo dito, kahit pa yan anong posisyon nyo dito, ang tanong ko sa inyo, ano ba in-apply nyo? Di ba? Security guard o supervisor. Okay? So, wala diyang pataasan. Iwasan nyo yung kay manager kayo dito, tapos yung kasabayan mo is plain guard, tapos dadalhin mo yung posisyon doon o re-apply mo sa kasama mo, which is parehas naman kayo ng posisyon. Huwag mong gagawin yun. Hindi na ayun yun, at saka magkakaroon ka ng conflict kung nasa barko ka na, kung dadalhin mo yung posisyon mo doon. Kahit dati kang police, dati kang taga BGMP, dati kang PSG or Navy, or galing kang operation manager, galing kang inspector, galing kang trainer, o ano pa man na posisyon mo dati. Pagpasok mo sa barko, huwag mong dalhin yun. Okay? Kasi kakaproblema ka doon. So, ang gawin mo, iset aside mo muna kung anong meron ka, background ka. Ang gawin mo doon, pagdating mo sa barko, is ipamilyar muna yung unang-una kasama. Pangalawa, yung working environment. Okay? Pangatlo is yung mga policy. Ang dami-daming pag-aaralan dyan. Unang-una, lahat muna ng requirements nyo. Kasi kailangan nyo munang ma-meet yung requirements. Hindi yun dahil may rami na kayong nakuha ditong requirements sa local, sa Pilipinas. Pagdating doon, madami pa rin kayong kukuning mga training. Maraming drills, maraming training. Walang katapusang training meron doon. Kasi kailangan talaga, sabi nga nila, the more you practice, the more you learn. Okay? So, pagdating nyo doon sa barko, ibibigyan kayo niya ng babasahin, mga procedure. Okay? Hahayaan nila kayo kasi alam nila matured ka na. Ganon doon. Hindi ka nang tuturuan ng kung ano-anong ituturo sa'yo. Ang magtuturo sa'yo doon is kapwa mo lang Pilipino. Sanay kasi tayo ng parang sa college. Nag-enroll ka lang ng college, matanda ka na, magulang pa rin yung kasama mo. Masyado tayong spoiled.
Kumbaga, above 18 ka na, you are older enough, kaya mo na lahat. Pagdating doon, di ka na kailangang sabihan. Mag-aral ka, nung mga binigay sa'yo, basahin mo, intindihin. Kasi, pagka binigyan ka na ng books, binasa mo na, sinabi mong binasa, hindi mo naman naintindihan. Pag nagkamali ka, todas ka. Okay, baka mawarningan ka, bigyan ka ng disciplinary action, baka sabihin mo, hindi sa'yo tinuro, binigyan ka ng babasahin, dapat basahin. Kailangan mo yung basahin. Okay? So, for the first, first week, second week, hanggang isang buwan, halos araw-araw meron kanyang training. From safety, security awareness, security training programs, mga cultural diversity, maraming mga do's and don'ts, lahat, pati yung about mga lifeboat, mga master station, drill, firefighting, kasi laging may firefighting, lahat ng crew member involved sa firefighting. Okay? Merong emergency duties na tinatawag. Kung ano yung ginawa niya sa SULAS pagdating nandito, then pagdating doon, ganun din, meron kayong station bill na tinatawag. So, kung ano yung task mo, basahin mo yung task mo, yun lang. Okay? So, kaya, aralin nyo lahat ng mga binigay sa inyong babasahin. So, sa atin naman, bilang isang security, ang pagdating doon, tuturuan ka nila, may computer-based training doon. Ngayon, i-guide kayo kung paano, din ipapasa mo yun. Hanggat hindi ka pumapasa sa mga computer-based training or CBT, hanggat hindi ka pumapasa, pauulit-ulitin mo yun hanggang sa pumasa ka. Okay? Huwag kayo magpaturo sa mga kasama nyo kasi lumalabas di ka natuto. Di naman yan mahirap. Mahirap. Simple lang yan, at least malaman mo. Okay? Tuturuan ka naman dyan kung paano. Then, pagka nabasa nyo yung mga mga sa security programs, again, mag-training ka ulit doon ng X-ray machine. Kahit may certificate ka na dito ng X-ray, mag-training ka ulit doon sa X-ray machine. Kasi iba ang doon, kailangan mo pa ng onboard certificate. Pagkatapos noon, pwede ka nang i-shadow, ibig sabihin, pwede ka na mag-operate ng machine, pero under supervision ka ng kasama mong senior o kaya ng supervisor. Pero malabo pa yan. It takes time para papwistuhin ka dyan. Kasi baka mahirap na, malusutan ka ng drugs, malusutan ka ng mga contraband. So, iniiwasan din namin ng mga officer, ng hepe, or ng management na di tayo malusutan. So, kailangan talaga 0-0 tawag dyan. So, 0 incident, and 0 accident, and 0 contraband. So, kailangan ang pagdating doon, so malaya kang may dalang small notebook, ballpen, yung parang tickler. Lahat ng sasabihin sa iyo isulat mo, lahat ng tinuro sa iyo isulat mo, lalong-lalo na pag may mga tinuro sa iyo mga sensitive information o sensitive task na alam mong tao lang tayo nagkakalimot. Para di mo malimutan, magsulat ka, sulat mo kung sino ang nagturo sa iyo. Continuous yan hanggang mapamilyar mo yung daily routine. So, unang-unang trabaho mo doon is nandun ka lang sa main gate or sa gangway. Ang tawag kasi ng gate ng barko is gangway. So, doon kayo nakapwesto niyan kasi ang trabaho nyo doon is bantay doon sa shield door or sa gate ng barko, sa pintuan ng barko, para sa mga lumalabas saka pumapasok na pasahero. So, ang role dyan, ang trabaho dyan sa gangway is hindi pa pwedeng lumabas ang kahit sino man, mula kapitan hanggang lahat ng tao o empleyado o crew member. Walang pwedeng lumabas na hindi accounted. Ibig sabihin, hindi counted yung yung identity niya. Kailangan pag lumabas siya sa pinto, bababa ng pier, kinakailangan
naka-registered sa system na si I-off of ship. Okay? Kahit pasahero, empleyado, bisita, kontraktor, lahat. Kinakailangan pag yan lumabas, dapat sa system nakalabas yan. Pag pumasok naman yan, dapat ang pangalan yan ay nasa system na nasa loob. Yung mga ID niyan, yung mga tawag niyan is Laminex or crew card or ship card o kaya boarding card, kinakailangan properly identified. So, ibig sabihin, yung card ni Juan ay para lang kay Juan. Kasi ang nangyayari dyan, meron tayong switch details. Ibig sabihin, nagkapalit ng pangalan. So, ang nakalagay sa card na pangalan is sa lalaki. Pero pagka pinunch mo yung card sa system, lalabas details ng babae. So, yan ay kinukorelate. Ibig sabihin, nire-rectify yan ng reception. Okay? Reception ang nagpapalit niyan. Kailangan yan isulat. Kailangan ma-verify na yan talagang card ay belong doon sa sa may-ari. Kung magkaroon man ng switch details na tinatawag, ibig sabihin is nandun yung pangalan, pero pagka pinunch mo yung card, lalabas na detalye sa iba, kailangan niya ng rectify ng reception hanggang sa ma-perfect na ang card ay para lang sa kanya at lahat ng detalye. So, pagka ganun, isusulat nyo yun sa log sheets. May mga log sheets dyan sa gangway, and saka po sila papasukin or papalabasin. Pero, as soon as ma-notice mo yung ganun, agad-agad itawag mo sa supervisor. Huwag kang mag-decide, lalo pag bago ka. Pagka ganun, ang gagawin mo, stop mo muna yung line, and then step one side. Okay, huwag ka muna mag-operate kasi baka malusutan ka. Tawag ka ng kasama mo ng backup. So, ang gagawin mo, since alam mo yung issue, ikaw mag-take over ng issue. Kung bago ka pa naman, i-explain mo lang doon sa kasama mo, sa supervisor. And then, pag kinuha niya na yung yung subject, continuous ka lang dyan sa trabaho mo. So, ang trabaho mo dyan is mag-monitor ng mga taong lalabas. Ang mga taong lumalabas, kinakailangan chine-check niyan yung mga dala-dala pagpalabas. Ibig sabihin, binivisual check mo yan. Kasi, mayroong mga port, kung saan, halimbawa sa Australia, lahat ng lalabas na pasahero or crew, bawal magdala ng pagkain, prutas. Yung mga pasahero sa mga crew, pag lumalabas, nagbabaon ng saging, prutas, para di magutom, which is bawal yun. Violation yun sa quarantine regulation. Okay? May mga port naman na allowed, pero due to the quarantine regulation, saka on board United States Public Health, pinagbabawal natin magdala niyan palabas. Okay? So, kasi may health protocol tayong tinatawag dyan sa barko. Ngayon, hindi naman yan ang pinaka-main na trabaho mo. Kasama yan sa task. Yung magtingin ka ng mga dinadala. Malay mo, lumabas, may dalang baso ng barko. Pagdating sa labas, kung saan na lang iiwan o itapon, bawal yun. Yung mga lumalabas, may mga dalang, may mga dala silang alam yung gamit ng barko, which is hindi naman dapat. Pero pag nagdala sila ng towel kasi mag-swimming, okay lang 'yun. Okay? Pero pag bathrobe hindi pa pwede. So mga mga bawal lang is alam yung magdadala ng mga halimbawa alak na galing sa loob, pong sakro, bawal yun ilabas na walang proper documentation. Kahit yung pasahero, kasi although karamihan sa mga barko ngayon bawal magdala ng alak unless may mga special cruise ships na pwede sila magdala papasok lalabas na walang sita-sita. Pero karamihan sa mga barko is bawal magdala ng alak sa barko sa loob. Sa loob ka bumili, kaya ka nga nag-cruise para magastos hindi para makalibre. Kasi nabubuhay dyan ang mga empleyado sa barko, majority especially sa hotel department, nabubuhay sa tip. Di ba? Saka sa mga binibili dyan sa loob. Kung lahat ng mga
pasahero magbibili sa labas, magbabaon, wala nang kinita yung mga empleyado, kawawa naman. So yun ang mga part ng trabaho dyan sa gangway. Ang tawag dyan is gangway, kayo sa gangway security. Then pag naandyan kayo lang dyan ang magtutulungan. Merong isa sa X-ray machine, may isa sa archway, may isa doon sa APAS, RISCOM, or doon sa Pedilio, o kaya doon sa Axis Pass. So yan ang dapat mga binabantayan para hindi talaga malulusutan. So pag nandiyan kayo sa pwesto, iwasan nyo yung kwentuhan. Bawal na bawal dyan nakikipagkwentuhan sa mga kasama na sobrang tagal. Yung importante lang, related to operation lang ang pag-uusapan dyan, hindi chika. Bawal. Kasi mamimiss nyo yung ginagawa nyo. Magkaroon ng problema. Mamaya, pasok ka lang ng pasok ng card, tapos di mo na tinitingnan yung mukha sa kayong pangalan. So, malusutan ka. Problema yon. Bakit yun iniigpitan namin yung mga ganyang practice? Kasi mamaya niyan nakalabas yung tao ay ginamit na card is dalawa. So, ibig sabihin, dalawang tao ang nasa labas pero yung isang tao nasa loob. Kaya yun nangyayari kasi minsan yung asawa, dala yung card ng asawa at saka anak, kung alin na lang doon ang card ang nakuha, yun ang ipinance. Tapos, hindi ka, you are dreaming, kahit naka-duty ka doon, nakatayo ka, pero yung isip mo lumilipad, doon mapalulustang ka talaga. So, ang weakness ng Pilipino is ningas kugon. Okay, tandaan. Baguhin nyo yung ningas kugon na trabaho. Pagdating doon, porque may mga ka-close na kayo na ibang lahi, saka mga katrabaho, then masyado na kayong slack o kaya relax. So, doon kayo magkakaproblema. Okay? To be honest, ako napaka-stricto ko sa barko. Okay? Stricto ako sa mga tao ko. Lalong-lalo na pagka nasa operation. Ayaw ko dyan ng mayroon talagang mga pawindang-windang, pakaangkang. Kasi kahit anong lahi ka, pantay ang trato ko sa inyo. Kaya sinasabi nila, pag ako nasa barko, alam nilang akong parating dyan na opisyal, naghahanda sila. Kasi ayaw ko yung papasokan mo kong lasing, nakainom, or panaalis mo sa pwesto, na wala namang rason. Ayaw ko ng ganon. So, hindi ako makapinoy, hindi ako makaibang lahi, hindi ako fair ako. Mahigpit ako sa mahigpit. Kasi bakit? Ang dami-dami nating mga Pilipino sa barko, mga nakasabayan ko. Sa sobrang bait nila, sobrang luwag, inabuso ng mga empleyado. Bandang huli, hindi ka kayang back up ng mga empleyadong yan, ng mga protektahan mo. Unang-una, security ka, hindi ka protector sa barko. So, ang gawin mo is, normal lang. Kasi pagka over-friendly ka sa barko, aabusuhin ka ng mga crew. Hindi mo mahuhuli yan pag gumawa ng kabulastugan. So, going back doon sa gangway, sa trabaho, ang focus nyo dyan is yung mga pasahero sa kayong mga empleyadong lumalabas, pumapasok. Kinakailangan tutukan nyo tulad ng X-ray machine. Once may nilagay ka dyan na items, siguraduhin mo talaga na ma-screen mo ng maayos. Pag doubt ka, kunin mo ulit yung items, ibalik mo doon sa kabila ng tunnel, and padaanin mo ulit. Pagka-clear para sa'yo, di let go mo. But kung doubt ka, tawag ka ng isang backup and then witness, kasama mo, or tawagan mo yung kasama mo, ipacheck mo. Ang tanong is, paano mo ipapacheck sa kasama mo? Anong hahanapin? Direct to the point. Sabihin mo kung anong nakita mo. Come my friend, or call them by name. Halimbawa, Johnny, can you check the parcel please? The bag. I think there is a small item like a knife. Okay, on the corner, on the left side. Sinabi niya ganon. Okay, i-check niya yan. Pag hindi siya, dapat padadaanan ulit siya ng isa hanggang sa ma-capture niya yung talaga ang kailangan mo. Then,
Kung merong mga onboard regulation dyan na bawal yung mga above minimum, above more than 4 inches knife, and then kukumpiska nyo yan, bibigyan mo ng resibo, then ibabalik nyo yan after cruise. Pero may mga barko na pagka nakukumpiska yan, dinidestroy nila. So kasi bawal, meron silang mga policy ganon. Okay, so kaya ang advice ko sa inyo is, whenever in doubt, just always call a friend or your colleague, okay, and ask. So ngayon, pagka doon naman kayo sa baba, trabaho dyan sa loob kasi ng gangway is yun lang talaga, checking ng card, checking ng items, in and out, monitor ng flow. Pagka mahaba na, i-stop nyo yung linya, coordinate kayo dun sa baba, may radyo naman dyan. So yan ang mga basic na trabaho dyan. Now, yung doon naman sa baba, ang tawag dyan is outside post. Sa labas kasi ng barko, meron yan sa baba, pinaka key point. So ikaw ang pinaka backbone. Ang tawag dyan is the backbone of the ship. So ibig sabihin, the backbone of the security, of the ship security. Parang pinaka backbone dyan is the key point security, yung nasa baba, yung nasa bottom. So ibig sabihin, yung nasa control point sa baba. So ang trabaho nun is mag-check din ng ID visual, mag-check ng mga perimeter nung quayside. So ibig sabihin ng pier side, kung saan berthed or nakadaong yung barko. Ang i-observe mo naman diyan, yung mga sasakyan na dumadaan, mga sasakyan na mga pumaparada diyan, dapat hindi meron dapat yan na minimum meters, like 20 meters, na hindi pwedeng pumarada yung sasakyan dyan kasi restricted dyan para sa mga deliveries lang doon at saka para sa mga authorities. Pero pag mga iba, mga tao, hindi pa pwede yun. Now, kung nandun ka nakatayo, ang tingin mo is 360 degrees. Tinitingnan mo yung mga ship side, mga veranda, mamaya dyan may nakaupo na sa balcony, may malaglag, and then baka may umuusok na dyan sa mga balcony. Dapat minomonitor mo yan, chine-check mo yung mga balcony from bow hanggang stern. So ibig sabihin from forward to aft. Ngayon, chine-check mo lagi yan. Doon sa mooring line, yung mga tali ng barko, kinakailangan i-check mo palagi yan. Wala kang hinto sa tingin, papitik-pitik ka ng tingin, kasi baka meron na dyang mga stowaway na umaakyat. Meron na dyang mga mga kung sino-sinong masasamang loob aakyat doon sa lubid. Pwedeng daanan nila yan, which is may issue dyan na nangyari na yan. Doon naman sa mga pier side, sa mga gilid-gilid ng so may dagat na, which is doon sa gilid ng barko, iispatan mo din minsan, chichingnan mo din minsan, mamaya may naglalangoy doon, o kaya mayroong mga palutang-lutang doon na kung may bangkang lumalapit, bawal lumapit ang bangka. May 50 meters away yan kung sa seaside, hindi pwedeng lumapit. Okay? So, kinakailangan, pag may nanotice kang kainahinala, tawag ka agad sa supervisor, o radyoan mo yung bridge. Kung busy sa lahat sa gangway, radyoan mo yung bridge, i-inform mo kung anong nanotice mo. Kasi ang bridge lagi nakahandang mag-alala yan sa security. Kung merong mga parcel na mga darating sa baba, mayroong mga deliveries, so ikaw ang pinaka call center sa baba. Pagka maraming pasaherong bumabalik, lalong-lalo na pagka balikan ng mga pasahero, alam mong may mga deliveries, priority, tandaan yung priority is passenger. Okay? Second, ang second priority na gagawin nyo is yung crew. Laging first priority passenger na makapasok at makalabas. Then crew. Then last is yung mga parcel na yan, deliveries. So pagka ganon, hindi mo kaya mag-isa, kuha ka ng backup. Tawag ka ng assistance para ma-assist ka. Para kung sakali, ma-assist ka para sa deliveries, sa mga parcels, para may mag-check sa system, para focus ka doon sa chine-check mong mga card na lumalabas at pumapasok. Para di ka mapasukan ng tagalabas. Kasi once napasukan ka nyan,
Okay? Ang tawag dyan is breach of security. So pagka nakapasok doon sa loob mismo, naging successful, nakapasok ng archway, nakalusot doon sa gangway, nakapasok sa common area. So breach of security ang tawag dyan. So baka mapauwi ka, baka kasuhan kanila, o baka i-terminate ka agad-agad. So yan ang pinaka worst case scenario na hindi pwedeng mangyari, yung breach of security na tinatawag. Kaya ang trabaho ng the main job of the security on board the ship is maintain the access control. Okay? So ang trabaho talaga dyan is access control. Okay? Only authorized person is allowed to enter. Okay? So only the identified person, okay, or authorized person is allowed. So yun ang tatandaan nyo, na huwag kayo mapapasukan. Trabaho naman sa deck patrol, ang tawag dyan is yung nasa floors kayo. Trabaho dyan is pagka nakaport, nakadaong yung barko, naka-anchor, is umikot lang kayo ng umikot doon sa open deck para nakikita nyo yung mga seaside or shipside na wala dyang mga bangkang lumalapit. Malay mo, yung mga pirata na yan, o ano mang masasamang loob, kung ano ilalagay dyan sa may gilid ng barko, baka umakyat. Okay? Pagka may nakita kayong ganun, itatawag nyo agad sa supervisor nyo, o kaya itawag nyo direkta sa bridge. Laging supervisor ang laging tawagan. Inform. Pag sinabi ng supervisor mo, okay, itawag mo sa bridge, itawag mo sa bridge. Kung sila tatawag, di sila tatawag. Huwag masyadong assuming. Okay, relax lang. Kaya nagkakaroon ng conflict dyan kasi lahat magagaling, lahat pagalingan, bandang huli mapalpak. Okay, so hindi yung trabaho naman sa sa CCTV. Pagka na may task kang CCTV, ang trabaho mo dyan is yung monitoring and recording. Minsan utusan ka mag-extract ng file, depende sa utos ng hepe mo. Okay, o ng manager or ng kapitan, staff captain. Kahit utusan ka ng kapitan, nakita ka doon sa may dining room, kita ka ng kapitan or ng staff captain, sinabihan ka na, kuha ko ng video ng ganito yung nangyari kanina, ganitong oras. Huwag mong sabihin, inutusan ka ng kapitan, didiretso ka doon, magre-record ka agad at bibigay sa kanya, huwag mong gagawin yun. So, ang gagawin mo is, okay, i-take note mo anong oras yung sinabi ni kapitan or ni staff captain. Then, kung kumakain ka, pwede mo namang ihinto muna kasi priority siguro yun. Tawag mo muna sa manager mo. Then, pag naitawag mo, sabihin mo na sabihin mo sa hepe, chief, si kapitan nag-order ng CCTV footage sa nangyari kahapon. Ganito ganyan, andito nakita ko sa dining hall. And then sabihin mo lang, pag may sinabi okay, wala namang sinabing gawin mo, o nag-okay lang naman siya, edi antay ka sa instruction niya. Ngayon, pag sinabi sa iyo okay, pagkatapos mong kumain, i-extract mo yung file from this time to that time, tapos ibigay mo sa akin. Okay, sige, ibigay mo sa kanya, wag mong ibabypass yung hepe mo, lalong-lalo na yung mga American, Israeli, yung mga British. Huwag kang gagawa ng action na hindi nila alam kasi kakaproblema ka. So ayaw nila ng ganon, kinakailangan channel talaga. So ngayon, ang trabaho niya sa CCTV, pagka kailangan mong mag-extract, tingnan nyo yung oras kasi iba-ibang lugar, iba-iba ang oras. Mag-aral kayo, magbilang ng GMT. GMT time. Okay. Tingnan nyo pag naka-GMT time. Alamin nyo kung paano magbasa ng oras ng GMT. So ngayon, i-extract nyo yung file and then testingin nyo muna kung nagpe-play bago nyo ibigay sa hepe. Mamaya, in-extract mo lang, automatic. Binigay mo sa hepe, binigay naman ng hepe sa kapitan, di pala nag-play. Pare-pares kayo mapapaya. Kailangan sigurado. Yung trabaho naman ng security, yung escort ng pilot. So ang gagawin nyo dyan, minsan madaling araw kasama kayo ng bridge officer, sasalubungin nyo yung pilot kasi parating na kayo ng port.
salubungin nyo yung pilot. Pag akyat, itatawag nyo. Siyempre, may communication kayo. Din pag akyat, ang trabaho mo is ma-check mo na yung identity niyan. Hanggat maaari, ma-check nyo yung bag niyan. Mapat down nyo yan. Baka may baril, baka may patalim. Bago papasukin, escort yan hanggang makapasok, hanggang sa bridge. Huwag nyong lulubayan hanggang makalabas. Paglabas niyan, hanggang kailangan may communication ka na paakyat na, nakaakyat na, ako pababa na. So yung communication nyo sa team nyo nandyan para yung pilot boat lumapit para pick upin yan. So di nyo yan lulubayan ng tingin at saka magkatabi kayo lagi dyan. Di natin kilala kung anong iisipin yan pag nasa loob. Baka magkaroon ng may warsyak yun, biglang upakan yung kapitan o may sirain na saan. Di natin alam. So prevention lang. Then pag lumabas na yan, escortan nyo, hindi tatawag nyo sa sa bridge, saka sa sa manager nyo. Kahit yan nating gabi, ititext nyo pa rin yung manager nyo na nakababa na yung piloto o nakapasok na. Kung ayaw niyang bumangon, halimbawa kayo na atasan. So ngayon, papasara mo na yung shield gate or shield door o kaya yung pinto ng barko. I-report mo din sa bridge, din i-report mo din, i-text mo na lang sa manager mo na sarado na yung ganong shield door. Of course, ilalagbook mo yun. Yung time ng pumasok, yung bumukas ng shield door, time ng sinara yung shield door or shield gate. Okay. So ngayon, yun ang mga trabaho dyan. So, yun doon naman sa sa floors, pag nasa guest area ka or crew area ka, ang trabaho doon is i-monitor yung mga crew na hindi kumakain sa loob ng kabina, hindi nagiinuman sa loob ng kabina ng sobra, hindi nakakaingay, hindi nakakaistorbo ng ibang mga neighbor kasi may mga panggabi dyan itong umaga. Yung iba naman mga lasing, hindi umiihi dyan sa gilid ng mga kabina, ng watertight door. At hindi lang crew member na nagbubukas ng watertight door kahit walang nakatingin. Bawal yon yung pagbukas ng watertight door na hindi order ng bridge or ng mga engineer. Okay? So kung sino man ang mag-ooperate niya na hindi authorized, hulihin nyo, i-report nyo kasi may karapatang parusa yan. Bawal na bawal yan pakialaman. Lalong-lalo na pagka nasa navigation. So ang trabaho naman nasa guest area, ganun din. Daan-daan yan sa mga guest cabin. Titingnan mo yung mga bukas na pinto. Pagkabukas, alam nyo walang tao, huwag lumapit, huwag pumasok sa room. Tawag ng housekeeping. Tapos inform yung housekeeping supervisor. Isasara nila yan and i-note mo lang. Okay? May nakita kang palakad-lakad ka, meron kang nakitang wallet sa hallway. Although, kita mo siyempre wallet, alangan naman di mo buksan. Wala wallet, tingin ka sa camera, kung saan focus yung camera, pick upin mo, check mo muna yung ID. Kung alam mong sa pasahero o sa crew, kung sa pasahero, punta ka ng reception. Dadalhin mo sa reception, dalhin mo doon, then i-surrender mo. But before that, tawag ka muna ng backup, tawag ka sa supervisor mo, then check nyo parehas yung yung detalye, kung anong nilalaman, kung may pera, mga dokumento. Kaya na kailangan i-logbook nyo yan. Meron dapat dyan continuity log na tinatawag or lost and found na na notebook or logbook para may susulat nyo dyan yung yung content nun, kung saan nakuha, anong oras. Kailangan may witness. So tawag ka ng huwag ka mo nang pupulot basta-basta. Lalo pag walang camera, tawag ka ng witness. Kahit sino dyan na empleyado, pero hanggat maaari yung supervisor mo or kasamaan mo. So pag wala talaga, busy lahat, ibang empleyado dyan, mga cabin steward, tawagin mo, pawitnessan mo, then dalhin nyo sa dalhin nyo. Kailangan hindi ikaw magdala mag-isa. Huwag ka masisilaw sa pera, huwag kang pumitik ng kahit magkano dyan. Hindi yan sa'yo, tandaan mo. Yan, marami ng Pilipinong na disgrasya dyan.
Tandaan nyo, pag may napulot kayong isang bagay, hindi yan sa inyo. Marami na akong tinerminate na ganyan. Marami na akong pinawing crew member. Di lang Pinoy, iba-ibang lahi. Nakapulot ng wallet, okay, isinurrender, kulang na. Yung iba naman nakapulot ng wallet, isinurrender, limas na. Maliit na bagay lang yan. Tandaan nyo lagi yung salita kong napulot mo, hindi para sa'yo, hindi yan sa'yo. So pulutin mo, wag mo na lang tingnan para hindi ka maglaway. Pinulot mo, kuha ka ng witness, kita mo yung ID, wag mo nang kalkalin lahat muna. Kuha ka ng ID, reception, sila hayaan mo nang magbilang, sila kung ano, kasi di naman yan sa'yo eh. Huwag ka magkaroon ng interest dyan. Inisusulat mo, alam ng supervisor mo bago mo dinala, at saka nung reception, and then ipa-receive mo dun sa logbook ng nakuha mo sa lost and found, and then i-inform mo yung supervisor mo or yung manager mo hanggat maaari. So ngayon, naglalakad-lakad na naman daw sa may swimming pool, gabi, ikaw lang mag-isa, nakapulot ko na naman ng cellphone, mamahalin, iPhone 14 or iPhone 20. So ang gagawin mo, is napulot mo, pagtingin mo walang tao, walang nakakakita sa iyo. So sa tingin mo kukunin mo 'yon. Yari ka doon. Tandaan ulit yung sinabi ko. Nakakita ka ng cellphone, hindi yan sa iyo. Huwag mong pakialaman. Ang gagawin mo, tawag ka na naman ng supervisor mo, inform mo na mayroon kang nakita na naman na cellphone doon. Okay? Nagpapatrol ka, nakita mo yung cellphone doon, kung anong instruction niya, pag sinabi niyang dalhin sa reception, dalhin mo na. Pero ang gagawin mo, bago mo kunin yung cellphone, tawag ka ng witness ng empleyado. Hanggat maaari tawagan mo supervisor din, pawitnessan mo, then dalhin yung dalawa, magpasama ka. Pwedeng dalhin yung dalawa papunta ng reception, or ikaw na lang, lalo pagka yung mga ganyan bagay. Kasi mamaya, bumalik yung pasahero, maghanap ng cellphone niya, tapos magreklamo rin niya sa reception na nawawala, magpapareview ng CCTV, ang daming drama. So, mas maigi na yung ganon. Mamaya, pinitik mo yung cellphone, tapos yung pala may CCTV. Kuha ng CCTV, ang ginawa mo, imbis na may plano kang isuli sa reception, ang ginawa mo, dumang ka muna sa kabina mo, nagsipilyo ka, nag-electric fan ka, nagupo ka muna, naghiga-higa ka, kinalikot mo yung cellphone, naghanap na yung may-ari. Okay? Mga oras na nung paghanap ng may-ari, walang makitang doon, walang makitang cellphone sa pinaglagyan niya, nakalimutan, nagkahanapan na. Nung nireview sa CCTV, nakita ka, hindi mo pa naisusuli yung cellphone. Hanggang sa napatulog ka, nakalimutan mo na napatulog ka. So nagkahanapan, nakita sa CCTV ay ikaw, di mo naman intention na kunin, dinala mo sa kabina kasi magbibihis ka, dadalhin mo doon, o ano mang ginawa mo. So, mangyayari is, theft. Ang kaso mo. Either kulong ka, kung hindi ka makulong, terminate ka. So, kaya, sabi ko sa inyo, lesson learned to, paulit-ulit nangyayari to, huwag nyong gagawin yon. Nakapulot ka ng diamond sa taas, nakapulot ka ng singsing sa taas, na gold, nakapulot ka ng kwintas, nakapulot ka ng cellphone. Pagkakuha mo, tawag ka ng supervisor mo, kuha ka ng witness, dalhin mo agad sa reception. Huwag mong dadalhin sa kabina mo o sa room mo. Tudas ka. Tudas ka dyan. Isurrender mo agad. Tandaan yung sinabi ko, hindi yan sa'yo. May sweldo ka rin. Huwag kang magnakaw. Marami ng ganyan. Huwag. Tiisin mo na lang. Oo, natitim ka, kunin yan. Bawasan yung pera ng mga daming pera dyan. Natitim ka na kumuha. Huwag. Hindi sa'yo yan. Yan ang advice ko sa inyo. Para di kayo dyan mapusasan, hindi kayo dyan makulong at di kayo ma-terminate. Tandaan nyo, pamilya nyo kasalalay sa trabaho nyo dyan sa barko. Then, pagkatapos, halimbawa, na nadala mo na yung item sa reception. So, ganun ang process. Laging, isusulat mo muna sa logbook mo, at ipapareceive mo doon sa reception. Then, meron din silang receive, doon, logbook. Isusulat din nila yung items, pipirmahan din nila, pipirmahan mo din para may transparency. Of course, paalam mo sa supervisor mo.
Okay? Yan ang mga basic na trabaho ng security guard sa barko. So, kung nag-iisip naman kayo, bakit sinasabi nila, bakit yung mga ibang lahi, sip-sip, magugulang, ba't di nyo gawin din? No, di ba? Ba't nyo hinahayaan? O kaya yung mga Pinoy din napopromote ng napakatagal kasi dahil dyan sa crab mentality, inggitero. Sinasabi mga kasamahan mo tamad, mas lalong ikaw ang tamad. Bakit? Kung sino pa yung tamad, siya pa napapansin. O anong ginagawa nila? Tactics. Kahit maging magsipag ka dyan ng para kang kalabaw maghapon magtrabaho. Kung di mo naman alam kung paano magtrabaho talaga, tulad ng ginagawa ng ibang lahi, ay mapapagod ka lang. Samantala yung mga kasamahan mo na-appreciate yung ginagawa is pakaang-kaang lang. So ang gagawin mo, nakikita mo yung kasamahan mong ganyan ang ginagawa, okay, tandaan mo lang. Alam naman nila yan, masipag ka. Magsipag ka, aralin mo yung trabaho mo, aralin mo yung kasama mo. Kung anong ginagawa nilang mali, huwag mong tularan. Go ka lang. Tandaan nyo ang trabaho hindi nakamamatay kung marunong ka lang sumakay. Tandaan nyo, ang trabaho nyo is 11 hours lang or 12 hours sometimes. Pero bayad yan. After 12 hours, matutulog ka, kakain ka, magpapahinga ka. Huwag reklamo ng reklamo sa trabaho. Sa una, hindi ka reklamador, pero tumagal reklamador ka na. Ganyan ang Pilipino. Reklamador, mahilig humingi ng pabor. Kaya kung ako naging hepe nyo sa barko, ako naging amo nyo sa barko, di uubra yung pabor-pabor. Lahat kayo sa akin gugulong. Bakit? Pantay. Happy ako, happy lahat. Hindi pwedeng ako lang. Happy yung isa, happy lahat. Hindi pwede yung nakakalama. Mahigpit ako sa mahigpit. Pero ang kailangan nyong gawin is trabahuin yung dapat trabahuin. Ang trabaho dapat tinatapos ng maayos. Pag hindi kaya, tawag ng kasama para tapusin. Okay? So, matuto kayo gumawa ng report. Basic. Tandaan nyo hindi kayo investigador doon. Gawa lang kayo mag-practice kayo yung ginagawa yung tawag sa atin is spot report. Nandun yung 5 W's in 1H. Ibig sabihin, information report lang or simple incident report. Huwag ka gagawa ng investigative report. Hindi ka naman investigator. In-apply mo doon, guardia, hindi naman investigator. Huwag mong ipakita doon na investigador ka dito sa Pilipinas, o manager ka, o kung ano ka. Hindi. Yung task mo lang, basahin mo ulit, back to basic ka. Basahin mo ulit, basahin mo ulit kung ano talaga ang job description mo. Doon ka lang, antayin mo na maging na umangat ka. Huwag kang magreklamo, huwag kang magpakita ng ugali, kasi manager ka dito, doon inuutos-utosan ka lang magtambo o magtanggal ng mga basura diyan sa may security area, o kaya utusan ka lang na mag-pat down, utusan kang pumunta doon, utusan ka ng kuwan dito. In-apply mo yan Kung ayaw mong utusan ka ng mga mga datihan doon o yung mga kasamaan mo doon, dapat di ka nag-apply ng security, in-apply mo kapitan. Totoo. In-apply mo security guard tapos ayaw mong utusan ka. In-apply mo security supervisor, ayaw mong utusan ka ng manager. Dapat in-apply mo general manager o kaya kapitan. Ganun lang. Simplihan lang natin. Pagdating doon, manager ka dito, pulis ka dito, SPO10. Pagdating doon, ayaw mong utusan ka, in-apply mo security guard. Hindi dapat, nagkapitan ka na lang para ikaw nag-uutos. Sinasabi ko yan sa inyo kasi gusto kong makita nyo kung ano talaga yung realidad sa barko. Huwag kayong assuming doon. Simplihan nyo lang. Pagdating doon, basic na trabaho, mag-set up ng machine, tumayo doon na security, mag-check ng mga taong lumalabas, pumapasok, kumain sa tamang oras, mag-break sa tamang oras, magkape sa tamang oras, pag off duty, o maligo, o karaoke dyan.
O, tamang ano lang, relax, pahinga kasi kailangan na naman ng duty. Hindi yung mas marami pa yung inom mo sa duty mo. Wala na, di ka ubra doon. Uuwi ka ng maaga pagka ganyan. So, yun ang mga basic. Sinasabi ko sa inyo, yung mga ganyang mga lessons learned. Kasi, para ayaw kung magkamali kayo pag nasa barko na kayo. O, ngayon, tandaan nyo lagi, araw-araw, i-check nyo yung bulletin board doon ng sa safety bulletin saka sa security bulletin. Kasi di nyo alam, meron na pala kayong training, meron pala kayong drill, di nyo nakita, mawawarningan kayo. Baka pagka na-miss mo ng 1, 2, 3 training yung safety, pauwiin ka dahil lang dun. Tandaan nyo araw-araw, isama mo sa buhay mo, mag-check mag-check ng bulletin board araw-araw. Bago mag-duty, hanggang after mag-duty. Araw-araw yan. Isama mo sa buhay mo kasi pag na-miss mo yung training or drill or mga special training, tudas ka. Warningan ka. Baka yan dahil lang ikapauwi sa iyo. Kawawa ka naman. Sayang ng pinagpaguran mo. Ngayon, pagdating naman sa kasama, ang gawin mo, kwentuhan kayo ng kasama mo. Minsan pag off duty, pag kayo magkakabina, huwag kwentuhan yung chismis o kung ano kayo, kung sino kayo doon sa inyo. Ang pagkwentuhan nyo yung trabaho. Pagkwentuhan nyo yung di pa naman kayo marunong first or second contract. Pagka matatagal na yan, okay na, alam nyo na parehas. Pero pag bago pa kayo, huwag kayo kwentuhan ng kwentuhan ang mga karanasan nyo sa buhay o mga kung ano. Pag-usapan nyo yung natutunan nyo para tanungan kayo ng mga nangyayari at mga trabaho sa barko. Basahin nyo pag nabasa nyo na yung binigay sa inyo mga pamphlets, kunin nyo yung safety book, basahin nyo yun. Kunin nyo naman yung mga fleet regulation, basahin nyo yun. O pagka makailang buwan na kayo, basado nyo na yung mga policy and procedure, unti-unti, kuha ka na rin ng mga babasahin ng ibang department para malaman mo yung trabaho nila. Basahin mo lahat ng rules and regulation ng iba-ibang department. Kung mayroong pagkakataong mabasa mo yan dyan, basahin mo para alam mo kung paano manghuli, mga bawal sa kanila, alam mo. Yan ang technique dyan. Kung sino ba ang pwedeng uminom sa tamang na hindi naka-off duty sa ibang department, sino ba ang pwede, sino ba ang hindi, hanggang saan ba yung privilege sa mga yan, na pwede mo siyang hulihin. Kahit depende sa mayroon yung category. Yung crew, officer, saka mga senior management. So, kahit yan mga officers na yan o senior management, meron pa ring policy na dapat sundin yung mga yan. Hindi yung dahil may mga bara yung mga yan is gagawin na nila lahat. Hindi. May mga restriction pa rin yung mga yan. Pag naabuso nila yung restriction, nagkaroon ng violation, confront, report. So, laging ganon. Or, report mo na sa supervisor. Kung sinabi ng supervisor na i-confront mo, sitayin mo. Pero pag sinabi ng supervisor na sila na, dahil officer to officer o kung ano pa man, and then depende. So, kayo sila ng sila na ang tawag dito, mag-question dyan. Okay? So, ang sinasabi ko sa inyo is yung totoong nangyayari. Wag kayong pupunta sa mga tulad na, halimbawa, security ka. Huwag kang papasok sa engine room na wala kang business, bawal ka dun. Unless may emergency, may suntukan dun, o may emergency situation doon. Pero kung pupunta-punta ka lang doon, bawal ka doon. Huwag kang pupunta sa bridge agad-agad, kung wala kang sadya at walang advice. Okay? Kung pupunta sa mga financial account, ibang opisina ng mga opisina, sa reception, huwag kang papasok dyan para manligaw o makipag-chit-chatan, bawal ka dyan. Okay? May mga restriction ng security. Kung hindi parte ng ikot mo, huwag kang papasok o pupunta. Kung papasok ka naman sa mga area tulad ng sa spa, kinakailangan alam ng manager kung anong purpose doon. Iwasan. Kasi baka 10-4 ka dyan. Kung papasok sa spa, kasi mga sa spa, mga hubadang tao dyan, mareklamo kang harassment. So kung merong halimbawa, inutusan ka ng bridge na merong
alarm detector na nagtumunog sa loob. Alarm detector yan, may mga tao naman dyan. Pagpunta mo doon, sabihin mo sa reception o sa manager, o inutusan ako ng bridge, i-check ko daw yung ganitong numero ng smoke detector dito sa may sauna na nag-alarm daw. Pwede paki-check o pakisamahan ako. Pag sinabing, sige, samahan ko na lang kayo, di samahan mo, i-report mo sa bridge kung anong naobserbahan mo. Huwag kang papasok dyan mag-isa. Di ka pwede dyan. Okay? Pagka mga ganyan, pasama ka. Unless, gabing-gabi, walang tao, nakasara na yung kasi may master key ka naman, pag tumawag yung bridge, hindi diretso yung pasukin kasi alam mo wala namang tao doon. Pero pagka nasa operation time, wag. Kasi maraming guest dyan. So, yung mga basic na yan na trabaho dyan sa barko ng security. So, laging ganon. Halimbawa, pinacheck sa'yo yung mga pinto, mga restricted area, restricted doors. Kinakailangan yung restricted doors ng barko. Sa bawat barko kasi, malalaking barko, ang restricted door niyan laging mga 30 pataas 32, 35, 38 na pinto. I-check nyo lahat yan. Kasi mamaya bukas yan. Bawal. Restricted door lagi dapat nakasara yan. Lalo-lalo na yung engine room sa bridge, saka yung IT. Kasi ng mga area na pwedeng ma-hack yung barko. So, yan ang pinoprotektan. Lagi yan chinecheck. Kaya dapat frequently na check nyo yan. Okay? So, yung mga shield door, dapat yung mga pag-sailing, yung mga pinto yan, sarado. Yung mga yan, pagka nakadak, pwede ring buksan. So, yan ang mga basic na mga additional information sa inyo. Of course, ang number 1 kong sinasabi sa inyo, yung pag-uugali sa barko. Huwag makipagtalo, huwag makipagsagutan, na hindi naaayon. Ibig sabihin, hindi naman kailangan magpagsagutan dyan, lalo na sa mga kapwa mo empleyado. Inform mo lagi yung supervisor o officer. Hindi mo kailangan magpagtalo. Kasi pag mali yung mga yan, gagawin natin yan ng report, papatawag yan ng mga officer. Tawag yan ng officer. Then, or ng HR para sagutin yung mga ganyang bagay. Hindi mo kailangan dyan magmatapang kasi dahil anong background mo dito, wag. Sabihin mo lang kung anong nakita mo, then gawa ng report, ganun doon, professional. Okay? So, ngayon, siguro nasagot ko na yung mga tanong ng iba about sa trabaho, yung basic na trabaho. Marami pa kayong mga katanungan. Message nyo lang ako. Sasagutin ko yung mga ganyang bagay. So, susunod na upload ko, tuturuan ko pa kayo ng mga gusto nyong malaman. Okay? So, yan na muna. So, maraming salamat sa inyo. Sana pumasa kayong lahat at ma-promote.